Totoo nga ba yung lumalabas na mga reports na itong San Miguel ay nagbabalak daw ng Grand Slam para next season? Parang ang nakikita raw ng San Miguel, no? Alam natin na sa All Filipino malakas itong SMB. So parang given na pagdating ng All Filipino, almost always makakapasok sila sa finals o malaki ang chance na maka-finals at syempre magkampiyon. Although hindi natin sinasabing 100% mangyayari yon. Alam natin na pag Philippine Cup talaga ang yamado dyan lagi San Miguel hanggat nandiyan si Junmar Fajardo. Pagdating naman dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, diyan lagi nagkakaproblema San Miguel dahil doon sa mga import. Pero ngayon mukhang tapos na yung problema na yan. Dahil sa Commissioner's Cup, pwedeng gamitin ng San Miguel itong si George King o kaya si Benny Boatwright. At dito sa Governor's Cup, sigurado ang gagamitin ulit ng San Miguel ay si George King. Kumbaga parang nakahanap na ng resident import itong San Miguel Beermen at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na sila ngayon na ganyan talaga ang gagawin, na ito na ang gagamitin nilang mga import. Kung sino man ang gamitin ng San Miguel na import dito sa darating next season, kung si Boatwright man o si George King, sigurado na magiging familiar na yan dito sa system ni Coach Leo at alam naman natin na proven na yung skills ng mga nabanggit na players. Kaya nga sa tingin ko, no, mukhang ito na talaga yung magandang chance sa San Miguel na maka-Grand Slam at maipakita kung ano yung kaya nilang gawin talaga. Kaya sa tingin ko, baka nga ito yung plano ng San Miguel next season. Kung sakaling sa tingin ko, no, sa edad na to ni Junmar Fajardo, baka next season yan ay last chance talaga nila na maka-acquire ng Grand Slam. Dahil syempre, yung core lineup nila, hindi na si Fajardo. Maski na itong sila Chris Ross, si Marshall Lassiter, si Jericho Cruz. Yung mga yan, nagkakaedad na rin. So mukhang kinakailangan ng talaga. Sa tingin ko, kung sakasakaling maka-Grand Slam ang San Miguel next season, baka magre-revamp na yan para palitan na ng iba pang mga players. Ang PBA draft ngayon ay baka magkaroon ng problema dahil meron daw mga top players na sasali dapat pero ngayon ay nagbabago na ng isip at mas pinipili na raw i-entertain yung mga offer sa abroad. Alam na natin na si Michael Phillips ay nagdesisyon na hindi na sasali sa draft at pumirma na ng kontrata para maglaro sa ibayong dagat. At dahil nawala na si Phillips, ang kinoconsider ngayon na consensus number 1 pick ay itong si Kay Maniladi na 6'8 din ang tangkad katulad ni Phillips. Yun nga lang, parang parehas din ang sitwasyon dahil ito si Ladi raw ay merong nakukuha ngayong offer mula sa ibayong dagat. Para maintindihan natin, sa BBA kasi, ang maximum na salary na maibibigay sa mga rookie ay 250,000 pesos a month. Yan yung maximum na pwede. Ang maximum contract 2 years. Samantala naman, kung makakakuha ka ng offer mula sa Japan or sa South Korea, malamang yung sweldong makukuha mo sa isang buwan ay libo-libong dolyares na aabot halos siguro ng milyon. Baka 1 million a month ang makuha mo. So, ibig sabihin, kahit 1 or 2 year contract lang ang makuha mo mula dyan sa Japan o South Korea, guaranteed contract yan. Ibig sabihin, yung pera mapupunta sa'yo. So, pagbalik mo dito sa Pilipinas, solve ka na. Kaya hindi mo naman masisisi syempre yung mga players na tanggapin yung ganyang klaseng offer. Kumbaga sa trabaho, no? Bakit ka tatanggi? Bakit ka mananatili sa isang kumpanya kung meron namang mas malaking offer na guaranteed na manggagaling sa kabila? At yan ngayon ang pinoproblema ng PBA at yan ang isa doon sa mga dahilan kung bakit nagpa-propose na yung mga iba katulad ni Richard Bachman na taasan na yung salary cap para naman makapag-compete na yung PBA dito sa mga offers sa ibang liga na syempre eventually darating yung panahon na darami pa yung mga players na sasali na lang sa abroad kaysa dito.